Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Sa unang pagkakataon, humarap ang Alas Pilipinas Men's Volleyball sa pinakamalaking entablado ng sport, ang FIVB Volleyball Men's World Championship. Para sa isang bansang bihirang mapabilang sa ganitong paligsahan, ito'y hindi lang laban, kundi pagkakataong ipakita sa mundo na kaya ring lumaban ng mga Pilipino. Naunang laban, Tunisia, isang batikang kupunan sa international stage. Para sa Pilipinas, ito ang baptism of fire. Pagpasok ng court, dama ang kaba at bigat ng laban. Sa unang dalawang set, mabilis na bumasag ng depensa ang Tunisia. Walang ritmo, walang kontrol. At aminado ang setter na si Owa Retamar na para silang nalunod sa tensyon. Masaya pa rin ako sa naging performance namin kahit paano down kami ng first set, second set. So tinry namin kasi sa totoo lang na first time ko lang din na-feel to sa buong paglalaro. Ibang-iba pala talaga pag ganitong competitive yung laban. So nakakaba talaga para ako nalutang kanina nung first set and second set. At hindi lang siya, maging si Mark Espejo, ramdam ang kaparehong kaba. First two sets po, medyo tense po talaga yung team, medyo nakangapapa. Kasi first time po talaga makapaglaro sa ganitong big event, sa top level ng ganitong level ng volleyball. Pero yun, ng third set, nakarecover naman po. Pero yun nga, kinulang. Pero yung mga past days naman po kasi hindi talaga ganito yung team. Siguro dahil inunalan lang kaba talaga. Pero I hope na makarecover po kami. Ngunit sa ikatlong set, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mas naging agresibo ang Pilipinas. Kada rally, mas malakas ang sigaw, mas matindi ang depensa, at unti-unting bumabalik ang tiwala sa sarili. At sabi ni Espejo, doon nila nahanap ang lakas ng loob. Ng third set po, mas naging aggressive lang po kami. Kada angat ng bola. Tapos kada rally po talaga natatouch namin yung atake nila. Kaya nakakonvert din po namin sa point. Tapos yun, mas nag-celebrate lang po talaga kami. Mas nag-celebrate po kami, medyo nakakuha po kami ng confidence. Sa bawat habol, nagiging malinaw ang aral. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang lamang ng kalaban. Hanggat may pagkakataon, may laban. Tulad ng sabi ni Retamar. Natunan ko na kailangan kahit gaano kalayo yung lamang ng kalaban. Walang imposible, syempre. Kailangan pa namin i-push. Katulad ng third set na nakakahabol kami, nakadikit kami na hindi perfect yung game. Lahat nagkakamali. So, pag may opportunity, kailangan namin i-grab agad. Sa huli tatlong set na napunta sa Tunisia, sa scoreboard, talo ang Pilipinas. Pero ayon kay Team Captain Brian Bagunas, higit pa sa resulta ang kanilang nakita. For me, yun nga, it's not a good start but great game. Kasi yun nga, nakita ko yung potential ng men's volleyball na may ibubuga pala sa ganitong klaseng event. Pero tila hindi lamang Tunisia at pressure ang kalaban ng national team. Gaya na lang ni Espejo na sa pagtatapos ng Game 1 ay may iniwang mensahe sa sarili. Sana ginawa pa yung best ko, yung sobra-sobra kasi once in a lifetime lang to. Sana dapat mas nag-push ka pa at yan, parang yung pre-game song ko kasi never say never. So dapat sinapuso ko talaga yun. Pero yun, I hope na makabawi ako sa next games. Sa mata naman ng kanilang coach na si Angelina Frigoni, ang laban ay isang mahirap ngunit makabuluhang leksyon. The last point they serve good, we have made a mistake in serve, and in receive, and that's it. It can be. We are playing against the opponents, and this opponent they have one good thing. They serve good and they block well. They don't leave us alone against Egypt. Now, is what I said before. I am very happy for the supporter here. They give us a little. Maybe in one side they give us support, and in the other side they give us to the player tension. I think that this is a very good opportunity for everybody, not just to support Filipino national team, but to see the high level of volleyball. Because World Championship just started. Sa mga manonood, higit pa sa mga score ang kanilang nakita. Ang bawat palo, bawat dive, at ang bawat sigaw ng Alas Pilipinas ay naging inspirasyon.
it's just amazing experience. I cannot express my feeling. Words are limited to explain what happened. Really, this is why we are here. The best feeling, to be honest. It was the best feeling. I've never felt such a, if you see even my voice, it's just amazing. I cannot express myself. Please, guys, for our national team, we are supporting you. Please show your best performance and really do your best. We really have a big hope for you. Ito ang simula. Isang aral na kailangan nilang dalhin papunta sa susunod na laban. Sa ikalawang laban ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's World Championship, dala nila hindi lang ang badila ng bansa, kundi ang bigat ng pagkatalo kontra Tunisia. Maraming nagduda, marami ring nangamba, pero sa loob ng arena, may apoy na nagsisimula. Pagpasok pa lang ng court, ibang Pilipinas ang nakita. Mas buo ang loob, mas handa. Mula unang whistle, lumaban sila rally sa rally, puntos sa puntos. Sa depensa, agad nagpakilala si Leo Ordiales, isang malupit na block na nagpasigaw sa crowd. Sinundan ng atake ni Magunas at Espejo. Nung nanalo ko talaga kami ng first set, parang huli ko, ito na yung parang pinaka-best game namin sa buong buhay namin. Na after ng first set, parang feeling namin kaya pala talaga namin. Kasi second set, lumamang din talaga kami pero kinapos. Pero yun, medyo struggling nga po talaga ako sa atake. Pero naging compose lang po talaga ako sa po makakatulong. Pero yun, yung game winning block po, ano po parang parang instant na po talaga kasi high ball, kailangan kill block. And yun, kasi pa ako na block po, yung last point. Sa second set, muntik mawala ng momentum ang Pilipinas. Lumamang ang Egypt, pero hindi bumigay ang Alas. Kahit struggling si Espejo sa atake, nanatili siyang composed at nakahanap ng ibang paraan para makatulong sa team. Ngayon, di pa rin nagsisingkin sa akin na kaya pala namin manalo sa mga high level, di ba? So, sobrang worth it lang lahat ng pinaghirapan namin, sakripisyo namin, lahat naman nagbubunga na eh. So, nakita namin na kaya rin pala namin sumabay. Hanggang ngayon, hindi ko ma-express kung ano yung feeling ng nanalo kami. Siguro mamaya mag-singkin. Pa ngayon, hindi ko alam eh, parang nagugulan pa ako. Totoo ba? Parang ganun. And, ayun, sobrang saya. Pagsapit ng ikatlong set, tila sumabog ang Alas Pilipinas. Sunod-sunod na atake mula kay Bagunas, mabilis na quick plays kay Ordiales, at malulupit na depensa sa likod ni Josh Ibanez. Dito nagsimulang magtuloy-tuloy ang momentum ng national team. Sobrang saya po na basta amazing. Ganito pala manalo sa world stage. And ayun, sobrang saya na lahat. Tumulo lahat ng luha namin. But then, alam talaga lang mangyayari ito, bibigay sa amin yung Lord. Dumating ang set point sa ikaapat na set. Isang rally na halos walang katapusan. Spike ng Egypt, block ng Pilipinas. Bola pabalik, isa pang supalpal. Bumagsak ang bola sa loob. Dito na natapos ang laro. Tumalon sa tuwa ang buong team. Nagsigawan ng crowd at pumatak ang luha ng kasaysayan. Sa unang pagkakataon, nakapagtala ang Pilipinas ng panalo sa World Championship. Isang kasaysayan na minsan lang maisusulat. Sobrang proud ako na naging part ako on this history. Makapaglaro pa lang dito sa World Championship, sobrang sobrang saya na namin kasi na-experience namin to. Pero binigyan kami ng isang panalo. Nagpapasalamat kami sa lahat ng sumusuporta. Hanggang ngayon, sobrang taas pa rin ang intensity. Tsaka yun, sobrang saya po kasi hindi namin inakala na makakuha pa pala kami ng panalo. Sobrang siguro para sa akin, sobrang mahalaga to at memorable to sa akin. Siguro, yun, madadala ko to hanggang sa pagsusuko na kasama ako sa historic win ito. Maraming salamat po dahil hindi nyo kami iniwan. Sumusuporta pa rin kayo kahit namin nagda-doubt. Kayo po yung tunay na panalo. Siguro medyo sakto lang yung expectation kasi pero yun, pagtatrabaho naman namin, hindi naman kami papayag na matatalo kami na hindi mo malaban. Sa puntong iyon, hindi lang sila manlalaro.
Naging simbolo rin ang Alas Pilipinas ng pag-asa. Galing sa kasaysayan, humarap ang Pilipinas sa huling laban kontra Iran, isa sa pinakamalalakas sa Asya. Maraming nagsabing imposible, pero ang ipinakita ng Alas Pilipinas ay higit pa sa inaasahan. Maaga pa lang ramdam na ang tensyon. Mabilis at malalakas ang tira ng Iran, pero kumapit ang Pilipinas. Rally matapos ang rally, block matapos ang block. Hindi bumitaw ang Alas. At nang dumating ang panalo sa isang set, nag-iba ang ihip ng hangin. Mabigat lang po kasi akala natin sa atin na. Akala natin sa atin na yung panalo. Pero sabi ko nga po sa team sa huddle, parang nothing to be ashamed of po. Kasi hindi naman po namin expect, hindi po namin expect na aabot tayo sa ganito kalayo. And kung yung fans nga hindi nag-expect ng ganun, kami pa kaya parang isang set lang masaya na kami. Pero nanalo po na isang game, tapos playing against Iran po na top level na volleyball. Tapos nakasabay, parang ayun po, nakaka-proud lang po. Pero yun, masaya pa rin po kami na naging part po kami ng World Championship. And itong moment ito na sayang po, pero ganun po talaga. Pero hindi pa natapos si Danger yun. At dumating ang pagkakataon. 6 na beses silang nagkaroon ng match point sa set 5 laban sa powerhouse team. Isang block ni Budin, akala ng lahat, atin na. Tumalon sa tuwa ang mga player. Ngunit nang mag-challenge ang Iran, bumagsak ang desisyon. Lumabas ang bola. Punto para sa Iran. Ang panalong akala ng lahat ay nawala sa isang iglap. Parang claim na namin na yun kasi nung na-block. So, hindi namin expect na may ganun palang pangyari. Yung challenge sila kay Kuya Kim na net. Ganun talaga, nangyari talaga yung ganung pangyayari. So, ayun, siguro happy pa rin kami sa naging resulta ng game. Kasi talagang bawat isa sa amin talaga nag-effort na para makarating doon sa kinaroroonan namin ng team namin yan. Sa huli, natalo sila sa 5 set. Pero sa kabila ng heartbreak, nag-iwan sila ng marka. Isang laban na muntik na. Laban na nagpakita na kaya nang sumabay ng Pilipinas sa pinakamagagaling sa buong mundo. From the start naman ng tournament, di naman namin na-expect na abot kami sa ganitong pagkakataon. Ayun na, syempre naging masaya kami na na umabot kami sa ganitong klaseng sitwasyon na pwede kami makapasa sa round 16. Di namin na-expect, pero ayun na, binigyan kami ng chance and ginrap naman namin. But ayun na, hindi kami pinalad. Nandito na tayo, wala man tayong ibang gagawin kundi mag-enjoy na lang sa loob ng court. Pakita na lang natin na nandito na tayo, kaya-kaya natin makapag-compete sa ganitong klaseng mga na high competition. Dahil lalo na alam naman natin, top 32 lang po yun nandito. Kami nasa ranks from 88 pa nga po. Pero ayun na, nakita ko na sobrang laking improvement po ng men's volleyball. Siyempre, nung una po kasi parang siyempre po nothing to lose po, pero parang binigyan po kasi kami ng small chance po ba. So parang nandun po kami para i-grab po yung chance na yun. Na-feel po namin na parang para sa amin mo yung game na to. Pero yun po, kinulang po talaga. Nagkulang po sa game, pero ganoon po talaga. Thankful po sa team kasi nandun po sila para i-back up din po. At proud po sa team na lumaban po kami. Ito, na hindi namin na-expect yan. Natapos ang kampanya ng Alas Pilipinas na may isang panalo at 2 talo. Pang-19 mula sa 32 na bansa at mula rank 88 ay umakyat sila sa 77. Hindi ito perfectong run, pero ito'y simula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng men's volleyball sa bansa. Mula sa baptism of fire hanggang sa kasaysayan, hanggang sa muntikang upset, ipinakita nila na ang laban ng Pilipino ay hindi nasusukat sa ranggo o numero. Sa bawat palo, sa bawat sigaw, at sa bawat luha, nagbigay sila ng panibagong dahilan para maniwala ang buong sambayanan. Ito ang Alas Pilipinas. At ito pa lang ang simula.